Mga bes, alam naming masakit sa puso ang ma-broken-hearted. Pero sa kaso po ng 26 years old na si Jean, hindi raw yan ang dahilan ng madalas na paninikip ng kanyang dibdib. At lalong hindi rin sakit sa puso, kundi ang tinatawag na acid reflux. Pag inatake po ako ng heartburn, sobrang init po talaga sa dibdib. Namamanhid po yung dibdib ko. Doon po ako nahihirapan huminga ng malalim. Para pong yung feeling po na inaatake ka sa puso, na akala mo hihimatayin ka. Lahat ng kinakain natin ay dumaraan sa ating esophagus, papunta sa ating tiyan. Dito may digestive acids na tumutunaw sa ating mga kinakain. Pero may mga pagkakataon na umaakyat ito sa esophagus, dahilan para magdulot ng acid reflux o yung tinatawag nating gastroesophageal reflux disease. Kabilang sa sintomas nito ang pananakit ng dibdib o yung tinatawag na heartburn at pakiramdam na parang naduduwal, bagay na nararanasan din ni Jean. Nalalasahan ko po siya na medyo may mapait na maasim, yung mga ganun pong panlasa. Pero ano po, umiinit po yung sikmura ko pataas po. Para mas madaling ipaliwanag ang acid reflux, isang simpleng experiment ang aming ginawa. Kunwari, ang bote ng soft drink na ito ang ating stomach at ang laman nito, digestive acids. Ang mga candy namang ito ang ating mga kinakain. Kapag inihulog ang mga ito sa bote ng soft drink, tatalsik na parang fountain ang laman ng bote. Dito raw maihahambing ang pag-atake ng acid reflux. So, the lining of the esophagus at saka ang lining ng stomach ay magkaiba. So, whenever there's acid from the stomach that goes up, dahil hindi normal na may acid sa esophagus, may nararamdaman ng pasyente. Sa pamamagitan ng tinatawag na endoscopy, nalalaman kung nakakaranas nga ng acid reflux ang isang tao. Ang pasyente po ay naka-fasting for about 6 hours. Pwede mo itong gawin ng gising. Pwede itong gawin na tulog ang isang pasyente. Nakaposition po siya sa left lateral side. And then may nakalagay po na mouth guard kung saan po ipapasok ang instrumento. Mahirap kasi ito makumpirma lalo na kung pananakit lang ng dibdib ang pagbabasihan. Di ba nga't mas madalas itong sintomas ng sakit sa puso? Pero kung tatanungin naman ang presidente ng Philippine Society of Gastroenterology na si Dr. Judith Gabasin Tongco, it's just that we call it heartburn kasi ang lokasyon niya nandito sa gitna na typically alam nating lahat ay lokasyon ng puso. But it's not actually your heart that is causing you the problem, but it is the acid in the stomach that goes up into the esophagus. May mga pagkaing madalas na nagdudulot ng acid reflux. Kabilang na ang citrus fruits dahil sa taglay nitong natural acids na mas lalo pang nagdudulot ng pangangasim ng sikmura. Para sa ilan, ang dairy products gaya ng gatas at keso nagdudulot din ng acid reflux dahil sa taglay nitong lactose. Pati na ang maanghang at mamantikang mga pagkain. Ang mga inuming may caffeine gaya ng soft drinks at kape pwede rin mag-cause ng acid reflux. Pero kung may mga pagkain nagdudulot ng acid reflux, may iba rin naman na pangontra nito, gaya ng aloe vera juice at apple cider vinegar. May taglay kasing enzyme sa mga ito na good for digestion. Pwede ring haluan ng 2 kutsarang baking soda ang isang basong tubig, tsaka inumin ng dahan-dahan. Nanuneutralize kasi nito ang sobrang digestive acid sa ating stomach. Maski nga ang ating sleeping habits, may epekto rin daw sa pagkakaroon ng acid reflux. Kapag nakagawian nating mahiga agad pagkatapos kumain, lalo na kapag nakadapa, maaaring maging sanhi ito ng acid reflux. Ang tamang posisyon daw sa pagtulog, nakabaling sa kaliwa. At bahagyang mas mataas ang ulo sa katawan. Ang ating liver at gallbladder naman kasi ay nasa right side ng katawan. At kapag nakabaling tayo sa kaliwa, naglalabas ito ng fluids pababa sa stomach na tumutulong para ma-neutralize ang acids. Ang reason kung bakit ganon is kasi yung location ng esophagus natin. Yung lying down on the left side na position will aid gravity para bumaba ang ating kinain. Mga kapuso, tandaan ang pananakit ng dibdib, hindi lamang dahil sa heartache o heart attack, pwede talagang dahil din sa acid reflux. Pero
Pero ang mas mahalagang dapat malaman, ang do's and don'ts para makaiwas tayo dito.